Okay, sa ating message, ang title natin is Prayer Works. Kasi this month, ang ating pinaka-emphasis ay panalangin. And if you have your Bibles with you, we will go back doon sa pinaka-main text natin for the whole year. Yung pong 1 Chronicles chapter 4, verses 9 and 10. Jabez was more honorable than his brothers. His mother had named him Jabez, saying, I gave birth to him in pain. Jabez cried out to the God of Israel, Oh, that you would bless me and enlarge my territory. Let your hand be with me and keep me from harm, so that I will be free from pain. And God granted his request. Tayo manalangin. Father God, we thank you for your faithfulness, your word and promises na tunay nga po na tumutugon ka sa aming mga panalangin. Thank you din po sa training while we are waiting, Panginoon. Dahil doon po, totoong nadidevelop yung aming character that is pleasing to you. Lord, sa oras pong ito, kausapin mo kami sa pamamagitan po ng iyong mga salita, and spare no one among us. Just pour out your blessing as we listen to your word. Father, we thank you in Jesus' name. Amen. Okay, so since prayer yung ating topic, one of the most challenging, and yet very rewarding ministries in the church is prayer. Amen po ba? Very challenging ang prayer, and yet very rewarding, para sa buhay natin. At actually, ang panalangin, it requires nothing from us eh. Tama po ba? Yan nga yung pinakamadaling gawin kung tutuusin. Hindi naman yan nagre-require ng kung saang lugar ka mananalangin. Actually, everywhere you can pray. Hindi rin yan nagre-require sa'yo na kinakailangan maging matalino ka, eloquent ka sa pananalita. Hindi rin naman kinakailangan maganda ang estado mo sa buhay para pakinggan ka ng Diyos sa iyong panalangin. Hindi man kinakailangan maging matalino ka. Unlike kapag ka nandun ka sa teaching job, yung kinakailangan maging well-versed ka sa Bible para yung panalangin mo maging effective. Diba? Hindi katulad sa mga preaching, sa mga teachings, hindi katulad sa mga seminars na you need to prepare a lot. It requires nothing from us. And you know what? All battles in life and ministry, both in life and ministry, lahat ng battles dyan are won in prayer. Amen po ba? You cannot won the battles in life, you cannot be fruitful in the ministry apart from prayer. Napakahalaga na yung ating buhay, ay laging lapat sa pananalangin. All battles in life and ministries are won in prayer. Kaya nga, with regards to this, those who appreciate, yung nakaka-appreciate lang po, those who are empowered, those who are encouraged, and those who can follow the flow, the works of the Holy Spirit, the works and the wonders of the Holy Spirit, sino lamang yon? Those who are prayerful. Alam nyo, kahit sa church flow, sino lang yung talagang thankful? Sino lang talaga yung talagang nakikita niya kung paano ang iglesia, ang miyembro, ang mga gawain ay pinagpapala at lumalago. Hindi yung mga come and goes. Hindi yung laging present lang sa attendance. Those who appreciate much sa mga nangyayari sa gawaing pag-iglesia,
sila yung mga nananalangin para sa iglesia. Amen po ba? Amen. Kaya nga, yung mga mananampalataya that seems to be parang walang pakialam, isang indikasyon na yon that they are not praying for the church. Ganon din yun sa family. Kung sino lang yung talagang babad sa panalangin para sa pamilya, yung mga little and mga seems na maliliit na victories, sila yung nakaka-appreciate noon. Pero yung mga walang pakialam sa panalangin, hindi tinututukan sa panalangin, ang mga bagay sa buhay niya at sa kanyang pamilya, yung mga maliliit na pagtatagumpay, hindi niya nakikita iyon. Kaya nga, those who appreciate, empowered, those who are encouraged, and can follow the flow, the works and the wonders of the Holy Spirit, sila lamang yung mga prayerful. Amen po ba? Tanungin niyo yung mga facilitators natin sa morning watch. Tanungin niyo sila. Sila yung nakabantay every morning. Tanungin niyo si Ate Esli, Ate Andrea, Ate Pen, Sister Mai, Sister Evelyn. Tanungin niyo sila. Kasi sila every day nananalangin. Sila yung nakakakita ng progress. Sila yung unang natutuwa kapag may gumagaling. Sila yung unang natutuwa kapag yung ministry ay nagkakaroon ng breakthrough or nagkakaroon ng success sa ministry. Amen po ba? Why? Kasi sila yung nakabantay. Kaya nga sabi ko, yung mga prayerful lamang, sila yung nakaka-appreciate agad-agad ng ginagawa ng Panginoon sa buhay ng iglesia at sa buhay ng bawat isa. This morning, we will revisit the life of Jabez in line with our annual theme. Yung pong enlarge our territory. We will once again meditate doon sa uri ng panalangin na meron po siya on how his prayer works and why God granted his request. Ito yung tanong ko po sa inyo. Meron bang kapangyarihan ang panalangin na alisin ka sa masungit, mapait, at mahirap na kalagayan? May kapangyarihan ba ang panalangin? Kaya nga sabi ko, yes, this is very challenging, yet very rewarding. It requires nothing from us. Actually, kahit saan, nasa bus ka, kahit sa isang area ng bahay mo, pwede kang manalangin. Pero sabi ko nga, kahit napakagaan dalhin, napakadaling gawin, pero para sa atin, parang ang hirap lumago sa pananalangin. So, i-review natin, yung buhay ni Jabez. Pero, balikan natin ng konti, yung message ko last Sunday. Do you still remember the message last Sunday? It's all about Jeremiah 29, verses 1 to 14. And it talks about how many years silang captive sa Babylon. 70 years. Kaya yung pagiging captive ni DL sa Libya, 6 years lang yon. Wala pang tithes doon sa 70 years. Mas matagal. 70 years that the Israelites were captive in Babylon. Hindi po sila turista doon. At hindi rin nila ginusto na pumunta doon. Kaya nga po, sabi ko sa inyo, it was the exact opposite of what they were expecting as a covenant people of God. They carry the covenant, they carry all the promises, and yet yung mga nangyayari sa kanila, taliwas sa kanilang kagustuhan. Hindi sila turista doon. They were captive. Ang hirap po ng kanilang kalalagayan. They are trapped. Kaya nga, kung ilalagay mo yun sa sitwasyon mo ngayon, pwedeng ikaw ay na-stuck sa isang sitwasyon na hindi mo gusto. Stuck ka doon sa sitwasyon na hindi ka convenient. Maybe it's all about employment.
Oh, narinig natin si DL kanina. Wala siyang magawa. Or maybe you are trapped in a relationship. Or maybe trapped ka sa health issues, sa karamdaman na meron ka. Or maybe sa financial difficulties. Natatrap tayo dyan. At kung kukuhanin natin yung pinaka-konteksto nito, they were there in Babylon 70 years because of their sin. Dahil sa kanilang kasalanan. Kaya nga dinala sila ng Panginoon doon. Natrap sila doon. Captive sila doon. They were powerless. Hindi nila kayang baguhin yung kanilang pang-araw-araw na buhay because they have no authority. Kasi sila ay captive doon, bihag doon. Kaya nga sabi ko, taliwas doon sa covenant ng Panginoon na magiging prosperous yung kanilang buhay, na sila ay mananagana doon sa lupaing ipinangako ng Diyos. Pero sa pagkakataon na ito, they were in Babylon, sa dayuhang lugar, hindi malaya, kundi mga bihag. At sabi ko nga, dahil yan sa kanilang kasalanan, minsan inisip ko, ano ang gagawin mo sa ganitong kalalagayan? Siguro, parang ilagay natin sa sitwasyon na ikaw ay isang dalagang babae, matalino, punong-puno ng promises sa buhay because you have a good future, top-notcher. Pero dumating yung pagkakasala, nahulog ka sa kasalanan, karoon ng teenage pregnancy, then you are trapped. Yung inaasahan mo magandang future, it's nothing. Anong gagawin mo sa panahon na yon? Para bang yung kinabukasan mo, naglaho na. Natrap ka doon. Hindi mo na alam kung anong gagawin. Anong gagawin mo? Magre-rebelde ba ng lubusan? Or are you going back to God and learn from that mistakes? Kaya nga ho, doon sa senior ko sa inyo, crucial po yung chapter, balik puntahan po natin, ho. Crucial po doon yung verses 13. Okay, let's go back to that verse. Crucial po dyan yung verse 13. 11 to 13. For I know the plans I have for you, declares the Lord. Nung sinabi to ng Panginoon sa kanila, hindi sila nagse-celebrate ng birthday kasi most of the time, ito yung sineshare nating verse kapag kami celebration. Tama po ba? Di ba? Yan yung sineshare natin. For I know the plans I have for you. Pero nung sinabi to ng Panginoon sa kanila, nung senior to ng Panginoon sa kanila, walang celebration. Down ang lahat. Yung future, nabura bigla. Kaya nga sabi ng Panginoon, this is the plan I have for you. Not to harm you, but to prosper you. Kaya nga crucial yun eh. Kaya nga kung ikaw ay nandoon sa sitwasyon ngayon, na trap, stuck, katulad ni Jabez, hindi naman niya pinili yung magulang niya eh. Hindi naman niya pinili yung sitwasyon niya. Na ang mismong yung pangalan niya carries, what? Yung sufferings na nararanasan niya. Kaya nga ang ipinangalan sa kanya, Jabez, kasi pinanganak kita sa pagdadalamhati. Yung pangalan niya, dala-dala niya, yung what? Definition. Pero ito yung maganda. It was not the determination of his life. Yes, it might be the definition, pero hindi yan ang magdedetermine ng buhay niya. Kaya nga maganda yung ginawa niya eh. Instead of staying at embracing na lamang niya yung kanyang kalalagayan, he, what? Went to the Lord. Nanalangin siya. Kaya nga ang tanong ko sa inyo, may kapangyarihan ba ang panalangin na alisin ka sa masungit, sa mapangit, at sa mahirap na sitwasyon mo? Definitely yes! Amen! Ito yung itinuturo nung Jabez. Ito yung tinuturo nung buhay niya. Na pwedeng hindi mo pinili yung sitwasyon or pwedeng dalayan ng kasalanan mo o pagkakamali mo, pero mayroong pag-asa because the Lord knows
His plan for you. And that is not to harm you, but to prosper you. Amen. Amen po ba? Ito po yung sitwasyon nila. At marahil ito yung sitwasyon natin. Kaya nga sabi ko po sa inyo, crucial, yung verse 11 diyan, kasi ito yung magbibigay ng glimpse ng hope doon sa future na binura ng kanilang pagkakamali. At ito rin magbibigay sa iyo ng pag-asa sa sitwasyon mo ngayon na naghihirap ka o naandong ka, na-stuck ka sa isang sitwasyon na ayaw mo. Kung pangahawakan mo ito na ito yung sinasabi ng Panginoon sa iyo, then magkakaroon ka ng pagsasaliksik sa Panginoon. Kaya ngayon sumunod na talata, let's jump in verse 13. Ang sabi po diyan, okay, you will seek me and find me when you seek me with all your heart. Sa review, yung seek po diyan, two Hebrew term, bakash, okay, and darash, na iisa yung definition, to seek and to search in an attitude of prayer and worship. Amen. So, ibig sabihin, ako ay stuck dito sa sitwasyon, nasa Libya ako, 6 years na, ilang beses pang na-cancel yung mga bagay na dapat nangyayari. Amen po ba? O nandoon ka sa sitwasyon na hindi mo gusto. So instead na magreklamo ka, instead na maghanap ka ng i-blame, ang sabi ng Panginoon, seek and you will find me. When you seek me with all your heart. Ano yung seeking dito? Seeking God, searching for God in an attitude of prayer and worship. Kaya nga, while we are waiting, though we are in an inconvenient situation, while we are waiting, we worship and we pray. Amen. Yun po yung maganda doon. At yung darash, Hebrew term po ng seek, may dagdag. Praying, worshiping God, that's how we seek Him. Ang dagdag, yung frequency, frequently, until it becomes your habit. Hanggang sa'yo na yung maging habit mo. Kaya nga, kapag ganito ang buhay mo, hindi mo na nakikita yung problema. Hindi mo na nakikita yung mga sitwasyon na meron ka. Ang nakikita mo ang Panginoon. Because it becomes your habit to seek the Lord and worship Him. Hindi mo na nakikita yung mga problema. Alam mo, sa ganitong sitwasyon, makikita mo yung progress ng buhay mo. That's why ang sabi ng Panginoon sa kanila earlier, magsipag-asawa kayo dyan, magtanim kayo dyan. Huwag kayong lumaban, seek peace with the land. Kasi pag pinrosper ng Panginoon yung land, kasama kayo sa ipoprosper. Amen. Balik tayo doon sa Chronicles, chapter 4. And let's go to that verse 10. Ang sabi po dyan, Jabez cried out to the God of Israel. Ito po yung content ng panalangin niya. Oh, that you would bless me and enlarge my territory. Number 2, let your hand be with me and keep me from harm. Ikatlo, so that I will be free from pain. So yan po yung tatlo na yan. He was asking God for blessing and enlargement of his territory. Number 2, he was asking for God's hand to be with him and be kept from harm. And number 3, he was asking God to be free from pain. He was asking for blessing. And I would like to focus on that. Alam niyo, maganda dyan sa huli ng talata, and God granted his request. Amen. Why do you think this is a good and effective prayer? Ano ba meaning ng blessing? Ano ba meaning ng pagpapala?
what is true blessing. Ulitin ko po, sa Hebrew concept, ang blessing is the presence of God. Amen? Sa konsepto nila, sa atin lang kasi, ang tingin natin sa blessing, maganda trabaho mo, kung merong bonus, may 13, 14, 15th month, napupuntahan mo yung gusto mo, maganda bahay at lupa mo, o bahay mo, may magandang kotse ka, malusog ka, doon natin tinitingnan yung blessing eh. Pero sa konsepto ng Hudyo, ang tunay na blessing, kasama mo ang Diyos. Amen po ba? Ito po yung itinuturo ng Biblia. Kaya nga kung ikaw ngayon may karamdaman pero kasama mo ang Diyos, you are blessed. Pwedeng hindi ganun kaganda ang trabaho mo, pero kung kasama mo ang Diyos at nalulugod siya sa iyo, you are blessed. Pwedeng hindi mataas ang natapos mo sa pinag-aralan o naabot ng iyong kakayahan, kung kasama mo ang Panginoon, you are blessed. Amen po ba? Tingnan mo yung katabi mo, kasama ba ang Diyos? Minsan kasi iba yung sinasamahan natin eh. Nasamahan natin yung sama ng loob, sinasamahan natin yung problema, kung sino yung inaanyayahan natin sa ating buhay. No, mga kapatid. At nami-misinterpret natin. Akala natin kapag hindi tayo napopromote sa trabaho, kapag hindi nananagana yung ating buhay, sinasabi natin hindi tayo blessed. No, ang tunay na blessing, kung kasama mo ang Diyos, you are blessed. Yan ang tunay na blessing. Kaya nga, hindi ako nagtataka, pagdating kay Moses, okay, I would like to review this, pagdating kay Moses, talking about the presence of God in Exodus chapter 33. Galing tayo dyan sa Exodus, sa ating MTM. Exodus chapter 33. Nagkaroon ng tampuhan dito ang Diyos at ang bayan ng Diyos. Kasi gumawa sila ng Diyos-Diyosan, yung golden calf. Sabi sa verse 3 ng Diyos, okay, go up to the land flowing with milk and honey, doon sa promised land. Tama po ba? Pero ang sabi ng Panginoon, but I will not go with you. Kita niyo yan? Actually, prior to that, verse 1, then the Lord said to Moses, leave this place, you and the people you brought up out of Egypt, and go up to the land I promised on oath to Abraham, Isaac, and Jacob. And I will give your descendants. I will give it to your descendants. Verse 2, I will send an angel. Ito po yung point. Ito po yung point, mga kapatid. Nagalit ang Diyos sa kanyang bayan. Sige, pumunta na lang kayo doon sa lupang pangako. Yung sinabi ko kay Abraham, kay Isaac, kay Jacob, gagawin ko yun. Pero hindi nyo ako kasama. Pero sasamahan naman kayo ng angel. Sasamahan kayo ng angel. Gusto niyo yun? Pupunta pa kayo sa land flowing with milk and honey, but I will not go with you, ang sabi ng Panginoon. Tingnan niyo po yung sabi ni Moses sa verse 15. Ito po yung naging conversation, and the last, sabi ni Moses, then Moses said to him, if your presence does not go with us, do not send us up from here. Amen. Kasi alam ni Moses kung ano yung tunay na pagpapala. Ang tunay na pagpapala, hindi yung lupang pangako. Ang tunay na pagpapala, kasama niya ang Diyos. Amen. Kaya nga, when Jabez prayed for blessing, hindi yung material blessing lamang tinutukoy niya. Ang tinutukoy niya doon, Lord, I need your presence. Kailangan ko yung presensya mo. Kasi kapag kasama kita, solved na ang lahat. Sapat na ang lahat. Hallelujah.
Yun ang tunay na blessing. Kaya nga kahit gaano kalaki ang problema, kahit gaano kalaki yung challenges sa buhay, kung alam mo, kasama mo ang Panginoon, then masasabi mo, Lord, thank you, I'm still blessed. Because kasama kita. Lastly, and we will end here, in Psalm chapter 27, verse 4. This is all about David. Ano nga ba ang posisyon ni David? Siya ay hari. Tama? He was the king. Pero tingnan ninyo. Sabi niya, one thing I ask of the Lord, this is what I seek, that I may dwell in the house of the Lord all the days of my life, to gaze upon the beauty of the Lord and to seek Him in His temple. Kung merong isang wish, kung merong isang panalangin si David sa kanyang buhay, ano yon? Presence of God. Hallelujah. Hindi magandang asawa, hindi magandang bahay, hindi mataas na posisyon sa trabaho. Ang panalangin niya, Lord, yung presensya mo. Kasi kapag kasama mo ang Panginoon, lahat yun sa iyo na. Amen. Prayer works, mga kapatid. Kumikilos ang Panginoon kapag tayo nananalangin. Pinakamadali, pinakasimple kung tingnan, pero pinakamakapangyarihan na pwedeng bumago sa sitwasyon mo. And the content of prayer of Jabez, Lord bless me. And in their concept, blessing is what? The presence of God. Amen. Kaya alam niyo mga kapatid, wag po tayong lumabas dito na hindi natin nasisiguro na kasama natin ang Diyos. Amen. Tayo pong lahat ay yumuko at tayo po ay manalangin. Let's pray, brothers and sisters. Maybe you are trapped. Sinasabi mo, Lord, hindi ko naman choice yun eh. Or maybe, somewhere in the past, you committed a mistake that now you are in that situation. Stuck, trapped, captive. Ganon din yung sitwasyon ni Jabez eh. Lord, this is my prayer that you would bless me. All I need is your presence. Kaya nga yung enlargement ng territory, naging posible. Why don't you come to the Lord right now and pray for blessing? Hindi sa konsepto natin, kundi sa konsepto ng Biblia. Because the true blessing is the presence of God. Kaya alam niyo, habang tumitingkad ang presensya, pangalan ng Panginoon sa buhay mo, lumalabo ng lumalabo yung problema at lumiliit ng lumiliit yun. When we magnify God and His presence, everything else nadidiminish. Pero kapag nakafocus ka sa problema, lumiliit ang Diyos sa iyo at hindi siya nakapangyayari. Why don't we choose to ask the Lord, God, that you would bless me. I want your presence. Yung tipong katulad ng sinabi ni Moses, Lord, kung hindi mo kami sasamahan, ayoko doon sa lupang pangako. Ayoko sa angels. Kaya nga sabi ni David, Lord, kung may isa akong hihilingin, ayoko doon sa trono ng aking palasyo. Ayoko doon. Mas gusto ko sa tolda, kasama ka. Maybe right now you're struggling. Maraming questions. But when we choose to be in His presence,
I tell you, kikilos ang Panginoon. May extend ang boundaries, ang territories na meron ka. Tayo pong lahat ay manalangin. Let's all pray. Yes, Lord Jesus. Oh, Father God, I want your presence, oh Lord, in my life. I want to dwell in your presence, Lord. I want to dwell in your presence. I want to dwell in your presence, Lord. Oh, Father God. Oh, Father God. Hallelujah. Father God, I pray for each one of us. Lord, hindi ko po alam ang exact na sitwasyon ng bawat isa sa amin. Maybe we are trapped, captive, or even nasa sitwasyon na pasan-pasan namin yung mga bagay na hindi naman namin gusto. Lord, instead na magreklamo, Lord, we will seek you. Magiging habit na namin ng sambahin ka, manalangin, tumawag sa iyo. Dahil ang presensya mo ay sapat na upang baguhin lahat. Hindi lamang yung aming paligid, kundi kami mismo ay babaguhin mo, Panginoon. Kaya Lord, sa oras na ito, dalahin mo kami sa lalim ng iyong banal na presensya. Father, thank you, Lord. Thank you, Lord. In Jesus' name, amen. Draw me to your presence. Your love is overflowing. You're worthy of our worship. In your presence, Lord, fill this place with your glory. Unending love so amazing. Your faithfulness and mercy. The Son of God, Christ Jesus. Set me free by the power of your great love. Spirit, touch and transform this heart. An offering and sacrifice, surrender wholly to you. Tayo pong lahat ay magsitayo. Let's say, draw me to your presence. Draw me to your presence. Your love is overflowing. You're worthy of our worship. Your presence, Lord, fill this place with your glory. Unending love so amazing. Your faithfulness and mercy. The Son of God, Christ Jesus. Let's just set me free. Set me free by the power of your great love. Spirit, touch and transform
surrender wholly to you. Set me free. Hallelujah. Set me free by the power of your great love. Spirit, touch and transform this heart, an offering and sacrifice. Surrender wholly to you. Hallelujah. Yes, Lord God, Father. Worthy is the Lamb who took away my sin. Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb who reigns victoriously. Worthy, worthy is the Lamb took away my sin. You're worthy, Lord. Worthy is the Lamb who reigns victoriously. Worthy, worthy is the Lamb. Hallelujah. Who took away my sin. Worthy is the Lamb who reigns victoriously. Oh, set me free. Set me free by the power of your great love. Spirit, touch and transform this heart, an offering and sacrifice. Surrender wholly to you. Set me free. Amen. Set me free by the power of your great love. Spirit, touch and transform this heart, an offering and sacrifice. Surrender wholly to you. Jesus.